Sige po, Brad Andy. Opo, kapatid na Eli. Yan pong mag-asawang yan ay nakausap ko na po yan dahil sabi nga ni Brad Resty, kausapin po namin siya. Nung nag-uusap po yan through Skype, sinasabi ko nga po na magkasundo silang dalawa na mag-asawa. Sabi naman ng lalaki, magkakasundo daw po sila, pero nung bandang huli, hindi pa rin po sila nagkakasundo ng mag-asawa. Lagi po namin kinakausap po yung lalaki at inadvisean ko na rin nga po yung kapatid na babae na mas maganda, ilapit na nga po yan sa inyo, kapatid na Eli, dahil maselan nga po yung problema nila. Tinitingnan naman namin kung merong ibang babae o yung lalaki. Wala naman pong inaamin po yung kapatid na lalaki na mayroong ganun Naman dahil po. sa hindi siya umaamin, totoo na yun. Kasi biro mo, 4 na taong iniwan ng asawa. Actually, kaya nga ako labag sa kalooban ko yung mag-a-abroad na hindi naman talaga nagmamahalan at walang tiwala sa isa't isa at walang takot sa Diyos. Kasi ma-expose pareho yan. Pag naghiwalay, ma-expose sa tukso yung babae, ma-expose sa tukso yung lalaki. Tatrabahuhin ni Satanas yan eh. Paglingkod ka ng Diyos, dapat maisip mo na agad, target ka ni Satanas. Mas target ni Satanas yung lingkod ng Diyos kaysa sa mga hindi lingkod ng Diyos. Sabi ni Pedro ang inyong kaaway na dyablo, inyong kaaway na dyablo. Kaaway ng kapatiran sa Diyos yun. Ay gumagala, humahanap ng masisilan niya. Bakit maghahanap siya? Daing tao sa mundo. Kasi hindi naman niya target yung mga taong masasama na eh. Naintindihan mo ba? Kaya siya naghahanap, gumagala, humahanap ng masisila niya. Ba't kailangan gumala? Daing tao para maghanap pa. Kasi bihira naman talaga yung taong naglilingkod sa Diyos. Ang mayor party ng tao, walang pakialam sa Diyos. Hindi yun ang target ni Satanas. Ang target ni Satanas, yung mga naglilingkod sa Diyos, na yung mga tao na yan, nasa minority yan. Kaya ang sabi, gumagala siya parang leo na umuungal, humahanap ng masisila niya. Kung lahat lang ng tao, yun ang target niya, hindi kailangan maghanap si Satanas. Bawat baling niya sa isang sulok, meron siyang mabibiktima. Pero kaya humahanap siya dahil very minimal o hindi naman rare, very small ang percentage ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Kaya ang target niya, yung naglilingkod sa Diyos. Maghihiwalay kayo ngayong mag-asawa, 4 na taong kayo hindi magkikita. Talagang tatrabahuhin kayo ni Satanas. Sasabihin ni Satanas sa mga demonyo, hoy, meron dong parehong lingkod ng Diyos yun. Medyo tigang na yan dahil 3 taon na o 2 taon na. Yung puntahan mo. Yun. Magdadala ngayon ng lalaki o babae para katuksuhin. Yan ang ngayon nagtatrabaho ang si Satanas. Kaya sabi ni Pablo, hindi kami hangal sa mga malalalim na lalang ni Satanas. Kayang pag-a-abroad na yan, na ang naiisip nyo, magkakamal kayo ng dollar, ng mga dinar, magkakaroon kayo ng maraming pera, i-consider nyo yung sanctity ng pamilya, yung sanctity ng pag-aasawa, na ang gusto ng Diyos, kayo'y magsama hanggang kamatayan. Huwag kayong maglililo sa asawa ng inyong kabataan. Yung sinasabi sa Malakyas, basahin natin sa 2:15. At di baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu, at bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos, kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban, at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Ang gusto ng Diyos, isa lang, isa rin ang asawa mo, para ma-preserve yung lahing makadiyos. Kaya ang sabi ng Diyos, mag-ingat kayo sa inyong kalooban. Huwag kayong maglilo laban sa asawa ng inyong kabataan. Ibig sabihin, kung alin yung pinakasalan mo nung umpisa, ng bata ka pa, hanggang tumanda ka, yun ang dapat na maging partner mo para ma-preserve yung mga lahing sa Diyos, mga taong makadiyos. Kasi pagka nasira yan, ayun na, pati anak mo, epektado na. Ang makakagis na ng anak mo, magkahiwalay na mag-asawa na, pagka nagkita'y nagmumurahan, nagbabatuhan ng kawali at sandok.
Yun, ang magigis na nung anak mo, lalaki sa karahasan yung anak mo, lalaki sa violence, pati siya magiging violent na rin. Tapos bandang huli, wasak na yung pamilya, trabaho ni Satanas yan eh. Dahil lang sa konting dollar, nasira ang inyong kaligtasan. Ang mas mahalaga ay nawala. Para nga yung kasabihan ng Tagalog, naghangad ng kagitna, isang salupang nawala. Yung kagitna kasi, bagay hindi maintindihan ngayon ng tao yan eh. Yung kagitna, kalahating salup yun eh. Nung araw, ang sukat ng bigas, salup. Na pagka yung salup puno, kinakalos yun. No? Pagkasabi, pagkapuno na ang salup, kinakalos yan. Kasi talagang ang sukat ng bigas noon, hindi kilo, kundi salup. Ngayon, meron tao naghahangad ng kagitna, isang salupang nawawala. Ayun, parang yung mga nag-a-abroad, naghangad ng konting pera, pero nawala yung mas mahalaga sa buhay niya, asawa niya, pamilya niya, mga anak niya, at ang higit sa lahat, yung kaligtasan ng kaluluwa. Kaya yung mga abroad-abroad na yan, bago kayo pumayag na mag-abroad ang asawa nyo, o itaboy yung mag-abroad dahil sa kahirapan, isipin nyo muna magiging resulta. Kaya ba nung asawa mo, sa pagkakilala mo sa asawa mo, kaya niyang walang babae sa 1 taon? Kaya ba niya? Kung paniwala mo, hindi kaya ng asawa mo, huwag ka nang pumayag sa abroad. Merong lalaki kasi at babae, mataas ang pamigil o ang self-control. May takot sa Diyos. Kahit na 1 taon, makakatiis siya. Magsasariling sikap na lang siya, no? Merong mga ganon. Merong mga tao walang sariling sikap. Naghahanap ng sikap ng iba. Kaya ang mangyayari, mga ngalon niya gagawa ng masasama. Pagka hindi nyo kayang magsariling sikap, huwag kayong mag-abroad. Naiintindihan sana ninyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kaya yung problema na yan, kung yung lalaki ay sasabihin sa asawa, bakit padala ka ako ng padala, wala namang naiipong pera. Yun daw ang reklamo ng asawa mo eh. Wala ka raw naiipong pera. 6 na taon na raw siyang nasa abroad. Wala ka naiipong pera. Ano ka ba? Gastador ka ba o bulaksa ka ba sa kabuhayan? Bakit wala kang naiipong pera? Sumagot ka ngayon, babae, ba't wala ka naiipong pera? 6 na taon na pala sa abroad yung asawa mo. Hindi na po siya nagpapadala, Bradeli. Yung 3 taon niyo po, nakwenta ko po yung mga payslip, umabot po ng 500 yung kinita niya, pero nung kwenta ko yung naibigay niya sa akin, wala pa po nga sa kalahati. At saka may listahan po ako saan napunta. Nagpautang po siya sa akin, nag-utos siya magpautang nung magkasakit ang magulang niya. Tapos patubuan po yan, nagbabayad ako. Hindi naman siya buwan-buwan na nagpapadala po. Yung uuwi po niya, 4 days na nalaman ko, hindi dumuting sa akin. Tapos nung pumunta sa akin, na-discover ko may picture po ng babae, silang dalawang magkatabi. Nung tinanong ko po siya, sabi niya, ano yan, nabuntis yan, naawa nga ako dyan eh. Tapos ngayon, yung cellphone niya, pinilit kong mabuksan kasi may password. Na makuha ko yung number nung para dito sa Pilipinas, manumber pala ng nanay ng babae. Kinuntak ko ngayon. Sabi ko, bakit may number kayo sa asawa ko? Kasi ang gamit ng anak ko nandyan sa asawa mo. Kasi nasa Dubai yun, malayo sila. Malayo daw. Kaya kaya ni-report ko po uli ngayon, Bradeli, kasi nalaman ko sa kapatid, nagkita daw sila noong PNK tong huli sa Dubai. Sabi ko doon sa kapatid, yung babae kasi nandyan sa Dubai. Motibo. Ganon. Sige, until further investigation, dahil wala yung asawa mo, hindi ko naman makakausap, pero suspendido yung asawa niya. Huwag niyong pag-aabuluhin yung lalaki na yan, kapatid na, mag-imbestiga kayo ng maayos dyan at bigyan niyo ako ng feedback. Hindi natin maaaring makonsinti ang ganyan. Kasi ikaw din naman ang may kasalanan, ba't mo pinabayaang mag-abroad? Nung bang mag-abroad yan, mahal ka pa niya o hindi na? Po, kasi ayaw ko po sana niya mag-abroad. Sabi niya kasi magsisingkwenta daw siya, gusto niya makaipon. Kaya nagsising ako, sabi ko sana hindi ko pinayagan kung ganyan naman mangyari.
Mabuti na kasi yung isang tuyong subo na may katahimikan kaysa sa bahay na laging pestahan pero may kaalitan. O, 17:1, Sis Luz. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Mabuti pa yung tuyo na lang, pero magkasama kayo na mag-asawa, very sweet kayo. Kahit maalat yung tuyo, sweet naman kayo, di ba? Kahit na yung tuyo, yung subo tuyo, kayo naman basa. Hindi ba ganon? Yun ang ang hirap yung naghihiwalay ang mag-asawa. Nakita pa pala nung worker na may katabing babae yung lalaki. Ando na nga yung hinala ko kasi nga yun na ang tatrabahuhin talaga ni Satanas. Bibigyan ka ng kaaliwan ng laman mo para ihiwalay ka sa Diyos. Ang lahat ng tukso ni Satanas masarap sa laman. Lahat ng tukso masarap sa laman. Hindi manunok si Satanas na mahahapdian ka. Kasi kung hahapdian ka, hindi mo na uulitin. Sige nga, subukan mo. Magsiping kayo nung babae na hindi mo asawa, nahapdian ka ng pagkahapdi-hapdi. Hindi ka na uulit. Yung babae naman nahapdian din, hindi ka na uulit. Pero kaya nga ganun, masarap kasi sa laman yun. Yun ang tinatawag sa Biblia, pleasures of sin. Kaligayahang nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Doon sa 11:25 ng Hebreo, ang sabi sa English, MCGI, walang iba. In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Kasama ng bayan. Yan po ang ating 6 months na tag. Kundili, nagpalabi hinoon sa pagpakigambit sa kagulanan uban sa mga tao sa Diyos, kaysa pagpahimulos sa mga kalipayan sa sala sulod sa usa ka panahon. Ayon. Ang sabi naman sa Kapampangan, pinili na paing mi batayang lungkot, kaya naning balayan naning Diyos, ketang dumalang kasayan, king kasalanan amanamanawun. Sa Kastila, ang sabi, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. En portugués, escolhiendo antes ser maltratado con o povo de Dios, do que por un poco de tempo ter o prazeres do pecado. Ayan. Yan ang dapat nyo maintindihan, mga kapatid. Ang kasalanan na ino-offer ni Satanas, laging masarap sa laman. Pleasures of sin. Masarap sa laman ang droga. Bakit? Makakalimutan mo yung utang mo Hindi ba? Makakalimutan mo yung pagka ikaw tumatalab na yung crack at tumatalab na yung shabu. Makakalimutan mo na mundo. Pati nga sarili mo, makakalimutan mo na Paglasing ka, ganun din. Yung kasalanan, mayroong sarap dyan. Pero alam nyo, kung tayo matatalino and we know that it is not the earth that will be the final place of our existence, mayroong kasunod na darating. There is the future that we have to prepare for. There is life after our life here on earth. Kung tayo matatalino, we have to think twice bago natin i-forgo yung isang pagkakataon, yung isang pananampalataya, yung isang pagkatawag sa isang pag-asa ng pagtawag, hindi mo basta yun pababayaang mawala, kapatid. Sana yung mga nag-a-abroad, alam nyo yung sinasabi ko. Hindi, kasi yung mga nakaka-abroad ayaw nang umuwi Pag napunta ng Amerika, ayaw nang umuwi. Iiwanan na ang tungkulin, iwanan na ang pamilya, masa Amerika lang. Ako, kung ako tatanungin nyo, walang pinakamagandang lugar kung saan mo nakilala ang Diyos.